JP, ano ang partikular na mga puntong natalakay sa presscon kaugnay sa PUV modernization? Ella, ayon doon sa mga transport cooperatives na sumama dito sa press conference ng LTFRB at ng OTC, naging maayos nila yung sistema ng pagbiyahe ng kanilang mga jeep doon sa mga existing na ruta. Mas naging komportable din nila yung pagbiyahe ng mga pasahero dahil nga sa de-aircon na modern jeep. Nagkaroon din nila ng benepisyo ang mga driver ng mga modern jeep dahil nagseserbisyo na sila bilang mga empleyado sa kooperatiba. Hindi na rin nila nagkakaagawan ng mga pasahero sa kalsada tulad sa mga tradisyonal na jeep na tila nagkakarera sa daan. Nauna nang sinabi ng mga transport group na Piston at Manibela na mayroon umanong mga sumali sa kooperatiba na bumalik na lang sa tradisyonal na jeep dahil sa sistema. Napipilitan nila ang mga tsuper ng jeep na maghabol ng kota kaya nagsasakay ng mga pasahero kahit siksikan na sa loob ng jeep. Samantala ayon sa LTFRB dito sa National Capital Region, nasa higit 300 na mga ruta ang walang consolidated entity. Pero ipinaliwanag ng LTFRB na mga short distance route lamang ito at mayroong mas mahabang mga ruta na dumadaan din dito. Ibig sabihin, kahit walang mga consolidated na mga jeep dito sa mga rutang ito, mayroon pa rin namang ibang jeep na dadaan sa ruta para magsakay ng mga pasahero. Base sa modernization program, hanggang January 31 na lang, pinapayagan ang mga tradisyonal na jeep na hindi nakapag-consolidate. Muli namang binigyang diin ng LTFRB na talagang wala ng extension ang mga petsang itinakda ng gobyerno kaugnay ng PUVMP at nanindigan din sila na walang mangyayaring transport crisis pagsapit ng February 1. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez.